Good day mga kahabi! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. By the way, this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's update mga kahabi is I'm so happy and I'm so glad kasi nga ang ating i-features ngayon is yung bago nating mga alaga na binigay sa atin ni Sir Boy at saka yung na-acquire natin dun sa isa nating kaibigan na si Sir Atoy ba yun? Hindi ko lang maalala yung name niya kasi nga yung actually ayaw ko pa talaga kasi nga hindi ko lang alam kung tama ang iniisip ko, baka kasi nagkamali lang po si Sir. Sabi kasi niya 4 months pa lang yung ating hen, although may mga instances naman talaga na ang mga hen although sa bata pa is ang bilis po mag-matured. Kumbaga kasi ngayon gustuhin ko man na hindi muna silang isa lang kasi nga yung hen kasi natin is nag-iingay na, kumakakak na kasi nga pag hindi natin sila napaanuhan ng male, baka kasi mangitlog, infertile yung ating magiging paitlog sa kanya kasi yung mga manok kasi may pares man wala, pag sila ay matured na enough, mag-iingay na yan sila para mangitlog, although may maghahanap din yan sila ng kapares. Kahit wala naman silang mahanap na kapares, natural sa katawan nila na ilabas yung itlog. So, pag nalabas yun, infertile. So, ngayon, isinalang ko na lang talaga sila para maging fertile yung egg. And, although, mga naman siguro sila, very, very ready na. Kasi nga, siyempre, alagang-alaga naman natin. And, medyo okay na yung katawan nila, is matataba na sila. Hindi naman sobrang taba kasi mahihirapan naman yung ating hen pag sobrang taba niya pag kung i-breed na natin. So, stay tuned mga kahabi at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga update sa kanila ngayon. At ayan na nga mga kahabi ang update sa ating mga bago nating pair. O diba? Isa itong BTW at isa naman, hindi ko alam kung anong tawag sa kulay ng ating hen, o di ba? And upon checking sa nila pugaran, actually kakagawa ko lang yan kasi nga nung andito ko sila inilabas at finire-range ko dito sa baba, yung babae is panay-panhik dito sa may hagdanan, andyan hanggang doon, hanggang umabot na siya dun sa 2nd floor. Feeling ko naghahanap siya ng area na pwede niya mapagitlogan. So upon checking sa kanyang pugaran, ayan guys, upon checking guys, ayun, may itlog na isa. O diba, may itlog na, pero yung itlog na yan, sure ako na infertile kasi nga mga 2 days ko na kasi napapansin yung babae is nag-iingay, so hindi ko lang talaga pinansin na ipares na sana siya sa ating cock. So, ngayon is I had no choice kasi nga ready na naman yung ating alagang hen. So, ipapares ko na talaga sila at pinag-isa dito sa ating kulungan para hindi naman masayang at infertile yung mga itlog nila. Kasi nga isa rin siguro sa nakakapagpabilis ng kanyang maturity is yung kinakain nila at pinapainom ko rin kasi ang hen natin ng calcium at saka yung pinapainom ko rin kasi yung ating hen ng calcium tsaka yung ating multivitamins. Siguro isa rin yung sa sanhi kung bakit naging na siya, balisa, gusto ng umitlog and nag-iingay na talaga yung tipong parang gusto ng umitlog. And ayan guys, very very ready na. Actually gusto ko pa sana katapusan ng November, pero wala hindi na nakapaghintay yung ating hen. Ayan, o diba guys? And waiting na lang tayo sa mga susunod pang mga araw kasi nga nangingitlog yung ating mga hen, day interval ata, mangingitlog ngayon tapos may 1 day interval o 2 days interval, yun na naman yung araw na mangingitlog na naman siya, provided na nasasampahan siya ng ating male. Importante din yun. Pag hindi,
always na siyang mangingitlog. Pero infertile yung magiging itlog niya, mga kahabi, di ba? At ayan mga kahabi, nakita niyo naman yung ating pinakita. And madagdag ko lang mga kahabi sa mga baguhan pa lang, based on my own experience sa pag-breed o pagpaparis ng ating mga alagang mga fancy chicken or kahit anong uri ng mga manok is dapat natin tandaan talaga mga kahabi yung mga step-by-step procedure para maging successful at walang aberya sa pag-breed ng ating mga alaga. Isa na dyan is, pag yung ating mga alaga is gagawin nating breeder, siguro mga kung matured na talaga, or kagaya ng sa akin, very advanced yung maturity nila, kasi nga, yun nga, sa isa na rin yun sa mga kinakain nila at pinapainom na vitamins. And masasayang naman yung kanilang mga itlog kung infertile ang lalabas kung hindi natin paparisan. So, step by step procedure dyan mga kahabi is, una kung ipapares natin sila is dapat kondisyon yung kanilang katawan. Kumbaga hindi payat, hindi rin sobrang taba, dapat saktong-sakto lang. Unang gagawin mga kahabi para maging okay sila, malayo sa iba't ibang ano muna natin sila guys, i-quarantine, baka if ever na bago yung ating mga alaga, i-quarantine muna natin silang dalawa, o kung may pares, kung may nakahanda ng pamares, siyempre i-kondisyon yung katawan ng ating mga alaga. Una is papaliguan muna natin sila para matanggal yung mga external parasite sa kanilang katawan, o kat ano mga kuto, white or red lice, o yung mga pulgas, kung ano mga kuto dun sa kanilang katawan, para walang isa rin yun kasi sa mga dahilan para nagiging irritable yung ating alaga. Kumbaga galaw ng galaw kasi nga may mga katikati na may gumagapang sa kanilang katawan. Pangalawa is yung flushing or yung deworming natin mga kahabi. Ang style ko sa pagdi-deworm ng ating mga alaga o yung mga breeder is gabi. Morning pinapakain ko sila, pero pagkahapon hindi ko na sila pinapakain. Pinapainom ko sila ng isang pampurga tablet po ang pinapainom natin sa mga matured na mga alaga natin. And kinabukasan, check 100% labas. Kung may bulati man sa katawan, labas talaga lahat yon. Kasi nga wala umaga pas umi-effect kasi yung gamot pag wala pong laman muna ang kanilang butche, o yung kanilang yung gizzard, o yung kanilang mga lalamunan, yung kanilang mga internal intestine. Pag walang laman, kumbaga is gamot lang muna ang kanilang ina-absorb. And yung kung may bulati man sa katawan, walang haharang dun sa gamot kasi may food. Kumbaga yung dosage ng gamot, based on my own lang opinion and experience, kung wala kasing kinakain sila, kumbaga strong yung tawag neto yung formula ng gamot. Although nga sakto lang yung formulation na binigay, siyempre pag nakakain sila, although natatanggal naman ng iba, pero mas best effect talaga pag hindi pa sila nakakain. Morning pakakainin, and pagkagabi hindi mo na painumin ng pampurga. Isa yun sa best na experience ko na very effective para sa akin. And besides, marami namang klaseng pampurga, depende na rin sa inyo mga kahabi kung ano yung mas hiyang kayo. And of course, pagpapainom ng mga vitamins nila. And also, kung yung iba kasi, may mga iba din kasi mga ka-fancy natin na yung pinapainom din nila ng egg 1000, hinahalo sa pagkain, pinapakain sa inahin. Pero kung wala naman, o kung gusto talaga yun kung gusto talaga natin ng mas best result, pinapakain yun sa hen. Yung powder kasi yan siya na pwedeng ihaluin, if I'm not mistaken, pwede rin siguro itong ihalo sa tubig na pinapainom dun sa hen para mas okay yung egg, mas magiging fertile yung egg if ever na parisan na natin ang ating cock. O diba? Isa yun sa mga best tips mga kahabi. And then pwede na natin isalang. And mapapansin naman natin kung ready na yung ating hen pag gusto na magpasampa, kasi nga pag ayaw pa nilang magpasampa, kung lagyan man natin ng cock dyan, magpupumiglas talaga yan. So sa kagustuhan ng cock na gustong i-conceive yung yung hen natin, mako-conceive niya, kaso nga lang nasa stress yung hen
may tendency pa na mabasagan ng itlog sa loob, which is very problematic po yun, delikado po para sa hen. Yun ang isa sa mga sanhi ng ikakamatay ng hen pag nabasagan tapos hindi na ilabas. Diba? Mapapansin naman natin ang gustong-gusto na talaga na magpasampa ng hen pag tayo mismo, pag binubuksan natin yung kulungan na hawakan sila na mismo yung parang dumadapa, yung ginaganon yung pakpak nila para masampahan. Yun, isa yun sa mga best tip na nating tandaan para malaman natin kung gustong-gusto talaga. And wala namang problema po talaga mga kahabi kung ilagay lang natin sila dyan kahit gusto man ng hen or hindi. Depende na rin sa atin kung gusto nating sundin yun. Pero sa akin, yun lang naman yung aking experience na masishare sa inyo mga kahabi. O, diba? At ayan mga kahabi, maraming pong salamat sa inyong lahat. And sana ay nakapulutan nyo ng kaunting kaalaman at aral ang ating munting vlog this morning. And sa mga baguhan pa lang na magiging subscribers natin, please po, don't forget to like, share and subscribe para maging updated po kayo mga kahabi sa mga bago nating mga uploads. At the same time, makita nyo rin po yung ating mga previous videos na maaari ring makatulong sa inyo, especially sa mga baguhan pa lamang sa pagpa-fancy chicken o sa pagmamanok. Diba? At maraming salamat din sa mga dati nating sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating mini vlog, and hopefully sana'y patuloy pa rin kayong magsumuporta sa atin. And hindi naman po ako nagpapatuloy kung wala naman pong mga movement po sa ating vlog, especially yung ating mga pinaka-importante sa lahat, yung ating mga subscribers. And maraming salamat po talaga sa inyo mga kahabi. And lagi nating tatandaan always and forever mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung tayo po ay matyaga mga kahabi. Wala po talagang imposible, meron po talagang nilaga always. Maging masipag lang po talaga tayo. And maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam mga kahabi!